Isipin mong isang gabi ay bigla kang nagising sa kalagitnaan ng iyong pagtulog. Nakadilat ang iyong mga mata, ngunit parang may mabigat na tanikala na nakadagan sa iyong buong katawan. Pilit mong sinusubukan na igalaw ang iyong kamay, ang iyong paa, kahit isang daliri lamang, ngunit wala kang magawa. Gusto mong sumigaw, gusto mong humingi ng tulong, ngunit tila ninanakaw ng dilim ang boses mo at walang kahit anong tunog ang lumalabas sa iyong bibig. Habang nakahiga ka, unti-unti mong nararamdaman ang malamig na hanging dumadampi sa iyong balat, kasabay ng bigat na tila may nakaupo sa dibdib mo. Ang bawat segundo ay nagiging isang walang katapusang bangungot, lalo na nang maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Sa gilid ng iyong paningin ay may mga aninong nakatayo. Mga matang kumikislap at tila nakatitig sa iyo, mga yapak na dahan-dahang lumalapit sa iyong kama, at mga bulong na humahaplos sa iyong tenga na hindi mo maunawaan kung saan nanggagaling. Ito ang karanasang tinatawag na sleep paralysis. Para sa iba, ito ay paliwanag ng siyensya na ang katawan ay natutulog habang ang isip ay gising. Ngunit paano kung ang mga nilalang na nakikita ng mga biktima ay hindi lamang bunga ng guni-guni? Paano kung ang mga aninong walang mukha, ang mga babaeng nakaputi na nakangisi ng may kasamaan, at ang mga kaluluwang nakadapa sa dibdib ng tao ay totoo at nagmamasid lamang sa dilim? Ngayong gabi, samahan mo akong pakinggan ang mga totoong kwento ng hilakbot mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kwento ng mga Pilipinong nakulong sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Mga kwento ng takot na hindi basta-basta mawawala kahit magising ka pa. Bago ang lahat, kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kababalaghan. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, isipin mong mabuti kung handa ka bang marinig ang mga sigaw na hindi narinig ng iba. Dahil kung handa ka na, magsisimula na tayo sa unang kwento. Magandang gabi, nais ko sanang ibahagi ang naranasan kong hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Nakatira ako sa isang lumang bahay dito sa Baguio na minana pa ng aking mga magulang sa lolo at lola ko. Sa unang tingin ay isa lamang itong ordinaryong bahay, gawa sa kahoy at may malalaking bintana na yari sa kapiz. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi, para bang nababalot ito ng kakaibang lamig at katahimikan na mahirap ipaliwanag. Isang madaling araw, bigla akong nagising at ramdam ko agad na may kakaiba. Nakadilat ang mga mata ko, ngunit parang nakapako ang buong katawan ko sa kama. Hindi ko magalaw ang aking kamay, hindi ko maigalaw ang aking mga paa, at kahit ang labi ko ay tila nanigas. Pilit kong pinipilit na kumilos, ngunit wala akong magawa. Habang nakahiga ako, unti-unti kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa aking balat, pero ang bintana ko ay nakasara. Doon ko napansin na may anino na dahan-dahang umuusbong sa salamin ng aking bintana. Una ay akala ko ay bunga lamang ng ilaw mula sa poste sa labas. Ngunit nang lumapit ang anino, unti-unti itong nagkakaroon ng hugis. Isang matangkad na nilalang na puro itim ang katawan at tila walang mukha. Parang usok ang anyo nito, ngunit malinaw na malinaw ang hugis ng kanyang ulo at balikat. Nakatayo lamang siya roon, nakatingin diretso sa akin, at kahit wala itong mata, dama kong nakamasid siya sa bawat pintig ng puso ko. Pinilit kong igalaw ang aking katawan, ngunit mas lalo itong bumigat. Ang aking paghinga ay naging mabigat na parang may nakadagan sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw para gisingin ang kasama ko sa kabilang kwarto, ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Habang nakatitig ako sa aninong iyon, napansin kong unti-unti itong lumalapit. Mula sa bintana, dahan-dahan itong dumaan sa mismong dingding, at bago ko mamalayan, nakatayo na ito sa gilid ng kama ko, malapit na malapit. Ramdam ko ang malamig na presensya nito, at para bang may mga daliring humahaplo sa aking noo pababa sa aking pisngi. Ang pakiramdam ko ay para akong dinudurog, at ang lamig ay tumatagos hanggang buto. Gusto kong ipikit ang aking mata, ngunit nanatiling nakadilat ang aking paningin, at pinapanood ang nilalang na nakatayo sa harap ko. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla akong nakagalaw at nakabangon mula sa aking kama. Nang muli kong tingnan ang paligid, wala na ang anino. Ang bintana ay nakasara pa rin at ang buong silid ay tahimik. Pero ang lamig at ang takot na iniwan nito
ay nanatili sa akin. Mula noon, hindi ko na muling binubuksan ang kurtina ng aking bintana kapag natutulog ako. At hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang aninong iyon, naninindig pa rin ang balahibo ko. Ang tanong na lagi kong dala hanggang ngayon, sino o ano ang nilalang na iyon na nakatayo sa aking bintana at nakatitig sa akin habang wala akong magawa kundi manalangin? Magandang gabi. Nais kong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Nakatira ako noon sa probinsya ng Batangas kasama ang aking pamilya. Lumang bahay ang aming tirahan, gawa sa kahoy at matagal nang nakatayo. Sa umaga ay tila normal lamang ito, puno ng tawanan at ingay ng mga tao. Pero sa gabi, nagiging ibang mundo ang bahay namin, tahimik, malamig, at parabang may kung anong presensya na palaging nakamasid. Isang gabi, mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Hindi ko alam kung bakit, ngunit agad kong naramdaman na may mali. Nakadilat ang aking mga mata, ngunit nanatiling nakapako ang aking katawan sa higaan. Sinubukan kong igalaw ang aking kamay at paa, pero wala akong magawa. Parabang may mabigat na bakal na pumipigil sa akin. Habang pinipilit kong gumalaw, napansin ko sa gilid ng aking paningin na may kakaibang bagay sa tabi ng aking kama. Una ay akala ko ay ilusyon lang ng mata ko, ngunit nang tumagal ay lalo itong naging malinaw. Isang bagay na hindi dapat naroroon sa aking silid. Isang kabaong. Nakatayo ito sa gilid mismo ng aking kama. Kulay itim at tila bago pa. Ang kanyang kahoy ay makintab at ang mga gilid ay may ukit na kakaiba. Nang titigan ko ito, bigla itong dahan-dahang bumukas. At mula sa loob ay may lumabas na malamig na hangin na tumama diretso sa aking balat, dahilan para magsitindigan ang lahat ng balahibo ko. Mula sa kabaong, unti-unting sumilip ang isang kamay. Maputla, mahaba ang mga kuko at tila ba may amoy na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahan-dahan itong lumabas, kasunod ang isang katawan na payat, balot ng anino at tila walang buhay. Ang nilalang na iyon ay gumapang palabas ng kabaong at unti-unting tumayo. Nang nakatayo na siya, nakaharap na siya sa akin. Ang kanyang mata ay malalim at itim na itim, walang anuman kundi kasamaan. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka at naririnig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Parang bawat hinga niya ay humihigop ng lakas mula sa aking katawan. Gusto kong sumigaw, gusto kong kumilos, ngunit lalo lamang akong nanigas. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman kong parang humahakbang siya palapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng bigat sa aking dibdib. At nang siya ay tuluyang nakatayo sa mismong tabi ng aking kama, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang amoy ng pagkabulok ay tumama sa aking ilong at ang lamig ng kanyang presensya ay dumaloy sa buong katawan ko. Sa isip ko ay paulit-ulit akong nagdarasal, umaasang may makakapagligtas sa akin. Habang pinapanood ko siya, nakita kong dahan-dahan siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng panlilibak. Itinuro niya ang kabaong na nakabukas pa rin sa tabi ng kama. At sa sandaling iyon ay ramdam kong para bang ako mismo ang kanyang isusunod na ilalagay roon. Mabilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng ulirat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla akong nakagalaw. Napabalikwas ako ng bangon at agad kong napansin na wala na ang kabaong, wala na rin ang nilalang. Ang silid ay tahimik at madilim para bang walang nangyari. Ngunit ang malamig na hangin at ang amoy ng pagkabulok ay nanatili sa aking paligid. Mula noon, tuwing natutulog ako ay palaging may kaba sa aking dibdib. Hindi ko na hinaharap ang gilid ng aking kama dahil baka muling bumalik ang kabaong na iyon at ang nilalang na nakalabas mula roon. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang tanong, bakit sa lahat ng tao sa akin ipinakita ang ganoong karanasan? Nais ko sanang ibahagi ang isa sa pinakamalupit at pinakanakakakilabot na karanasan ko sa buong buhay ko. Lumaki ako sa Pampanga at ang bahay namin ay nasa tabi ng palayan. Tahimik at payapa tuwing araw, ngunit pagdating ng gabi ay para bang lumulubog ang paligid sa kakaibang dilim at lamig. Maraming kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na dumadalaw kapag gabi. Ngunit hindi ko iyon gaanong pinapansin. Hanggang sa isang gabi, ako mismo ang nakaranas ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nasa kwarto ako at mahimbing na natutulog nang bigla akong magising.
Ang una kong napansin ay hindi ko maigalaw ang aking katawan. Ang pakiramdam ko ay parang may mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Pinilit kong igalaw ang aking kamay kahit isang daliri lang pero wala akong magawa. Habang nakahiga ako, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa buong kwarto kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang katahimikan ay nakabibingi at ang tanging maririnig mo lang ay ang mabagal at mabigat kong paghinga. Ngunit maya-maya, may narinig akong isa pang paghinga. Hindi ito galing sa akin, mas mabigat, mas malalim at tila mas malapit. Dahan-dahan kong iniikot ang aking paningin hanggang sa napansin ko na may isang bagay sa ibabaw ko. Sa una ay hindi ko makita ng malinaw, ngunit nang tumagal ay mas naging malinaw ang itsura nito. Isang ulo, walang katawan, nakalutang lang sa ere at nakadikit halos sa mismong mukha ko. Ang balat ng ulo ay maputla at puno ng ugat. Ang mga mata ay mapupula at tila galit na galit at ang bibig nito ay bahagyang nakabuka habang nararamdaman ko ang mainit ngunit mabahong hininga nito na dumadampi sa aking balat. Ang bawat paghinga niya ay parang usok na pumuputok sa aking ilong at bibig at halos masuka ako sa amoy ng pagkabulok. Pinilit kong umiwas, ngunit nanatili akong nakapako sa kama. Ang ulo ay lalong inilapit ang sarili nito sa akin hanggang halos dumikit ang kanyang labi sa aking noo. Narinig ko ang kanyang mababang unggol, parang isang hayop na nagbabadya ng panganib. At habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, ramdam ko ang bigat na parabang unti-unti niyang hinihigop ang aking kaluluwa. Sa isip ko ay nagsimulang magdasal. Paulit-ulit kahit hindi ko mabigkas ng malakas, inuusal ko sa aking isip ang mga dasal na alam ko. Habang ginagawa ko yon, napansin kong nagbabago ang ekspresyon ng ulo. Mula sa ngisi ay naging galit at ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas maliwanag. Parang mas lalo itong naging mabangis. Dahan-dahan itong umikot sa ibabaw ko, paikot-ikot, at bawat pag-ikot niya ay nararamdaman kong mas lalong bumibigat ang aking dibdib. Ang pakiramdam ko ay mauubusan ako ng hininga at hindi na muling magigising. Sa huling sandali bago ako mawala ng ulirat, pinilit kong isara ang aking mata at ipagdasal ng mas mariin. Bigla na lamang akong nakagalaw, napabalikwas ako ng bangon at mabilis na napatingin sa paligid. Wala ng ulo, ngunit ang amoy ng bulok na hininga ay nanatili sa aking silid. Ang lamig ng hangin ay hindi nawala hanggang sa sumikat ang araw. Simula noon ay natatakot na akong matulog ng mag-isa. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naiisip ko ang ulo na nakalutang at humihinga sa mismong mukha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung ano ang nilalang na iyon at kung bakit ako ang pinuntirya niya. Ang alam ko lang iyon ang pinakanakakatakot na gabi ng aking buhay. Lumaki ako sa Laguna at nakatira kami noon sa isang lumang bahay na kahoy ang dingding at may malalaking bintana. Tahimik ang lugar namin, ngunit kilala rin ito sa mga kwento ng mga kapitbahay tungkol sa mga multo at kakaibang nilalang na nagpapakita tuwing hating gabi. Hindi ko ito gaanong pinapansin noon dahil sa isip ko ay puro kwento lamang iyon. Pero nagbago ang lahat nang ako mismo ang nakaranas ng isang bangungot na parang totoo. Isang gabi mahimbing na akong natutulog nang bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras yon, ngunit ramdam kong napakadilim ng paligid. Pagmulat ko ng aking mga mata, agad kong napansin na hindi ko magalaw ang aking katawan. Parang may mabigat na nakadagan sa akin. Pinilit kong igalaw ang aking mga kamay at paa, ngunit wala akong magawa. Habang nakahiga ako, ramdam kong may malamig na hangin na dumadaan sa aking balat. Hindi ito karaniwang lamig ng gabi, kundi isang lamig na tumatagos hanggang buto, isang lamig na may kasamang takot. At sa mga sandaling iyon, doon ko napansin na may kakaibang presensya sa aking silid. Sa gilid ng kama ko may isang babae na nakatayo. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay, nakabalot sa kanyang mukha at nakasuot siya ng isang lumang bestida na kulay puti ngunit tila marumi at puno ng mantsa. Hindi ko makita ang kanyang buong mukha, kaya pinilit kong ituon ang aking paningin. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang ulo at doon ko nakita ang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Wala siyang mga mata. Ang kanyang mukha ay may dalawang malalalim na hukay na tila walang laman. Doon dapat naroon ang kanyang mga mata, ngunit wala.
puro dilim lamang at parang kailaliman na walang katapusan. Ang bibig niya ay nakangisi, isang ngiting malamig at puno ng kasamaan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng bigat sa aking dibdib. At bago ko namalayan, nakaupo na siya sa gilid ng kama ko. Doon ko naramdaman ang malamig niyang kamay na dahan-dahang dumampi sa aking braso. Para akong tinutusok ng libo-libong karayom. Ang haplos niya ay hindi tulad ng karaniwang tao. Ito ay malamig, mabigat, at parang kumukuha ng lakas mula sa aking katawan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Ngunit sa bawat paghinga ko ay mas lalo kong nararamdaman ang haplos niya na umaakyat mula sa aking braso papunta sa aking balikat. Naramdaman ko rin na dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Kahit hindi ko nakikita, ramdam kong nakatingin siya ng diretso sa akin gamit ang kanyang mga hukay na walang mata. Sa isip ko ay nagsimulang pumasok ang matinding takot. Paulit-ulit akong nagdasal sa aking isipan, umaasa na may magligtas sa akin. Habang ginagawa ko iyon, naramdaman kong mas humigpit ang kanyang hawak at mas lumalamig ang paligid. Ang pakiramdam ko ay unti-unti na akong nawawala. Ngunit sa isang iglap bigla akong nakagalaw. Parang may kung anong puwersa na bumitaw sa akin. Napabalikwas ako ng bangon at agad na tumingin sa paligid. Wala na ang babae, wala na ang haplos. Ngunit ang malamig na presensya at ang alaala ng kanyang mukha na walang mata ay nanatili. Simula noong gabing iyon, hindi na ako natutulog ng patay ang ilaw. At tuwing nararamdaman kong malamig ang hangin sa aking silid, napapahigpit ang kapit ko sa kumot, iniisip ko na baka muli siyang bumalik at muling humaplos sa aking braso. Ako ay tubong Ilocos at nakatira kami sa isang bahay na malapit sa bukirin. Sa umaga ay tahimik at payapa ang lugar, ngunit sa gabi ay madalas kong naririnig ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kakaibang ingay at nilalang na nagpaparamdam sa paligid. Akala ko noon ay gawa-gawa lang yon, hanggang sa isang gabi ay ako mismo ang nakaranas ng bagay na hindi ko kayang kalimutan. Isang hating gabi nagising ako na tila walang dahilan. Nakahiga ako at bigla kong napansin na hindi ko magalaw ang aking katawan. Para akong nakadikit sa kama at kahit anong pilit kong kumilos ay wala akong magawa. Ang paligid ay napakatahimik at ang tanging maririnig lamang ay ang mabagal kong paghinga. Ngunit matapos ang ilang segundo, isang kakaibang tunog ang narinig ko. Isang mahinang halakhak. Sa una ay parang boses lamang ng isang bata. Ngunit habang tumatagal, ay nadagdagan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa naging tila maraming tao ang sabay-sabay na tumatawa. Ang mga halakhak ay nagmumula sa kung saan-saan. Minsan mula sa ilalim ng kama, minsan mula sa kisame, at minsan ay parang nasa tabi ko lang. Ang bawat tawa ay nagdadala ng kilabot sa aking buong katawan. Hindi ito masayang tawa, kundi halakhak na puno ng panlilibak, puno ng kasamaan, at tila ba nagdiriwang ng aking takot. Habang pinapakinggan ko iyon, ramdam kong may malamig na hangin na dumadaan sa aking balat at mas lalo akong natigilan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata, ngunit kahit nakapikit ay parabang mas lumalakas ang mga halakhak. Naririnig ko ang mga bulong na kasabay nito, mga salitang hindi ko maunawaan, ngunit ang tono ay tila nanunuya. Ang pakiramdam ko ay para akong nasa gitna ng maraming nilalang na nakapalibot sa akin. Maya-maya naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Parang may nakaupo sa ibabaw ko habang patuloy na tumatawa ang mga tinig. Ang lamig ng paligid ay tumagos hanggang sa aking buto at ang hininga ko ay naging mas mabigat. Gusto kong sumigaw ngunit wala pa ring boses na lumalabas sa aking bibig. Sa gitna ng lahat ng iyon, bigla kong naramdaman ang isang malamig na kamay na dumampi sa aking paa. Dahan-dahan itong umakyat sa aking binti, papunta sa aking hita at hanggang sa aking tiyan. Habang gumagapang ito, mas lalo namang lumalakas ang mga halakhak. Parabang nagdiriwang sila sa bawat takot na nararamdaman ko. Nagsimula akong magdasal sa aking isip. Paulit-ulit umaasang may makakapigil sa kanila. Habang ginagawa ko iyon, napansin kong unti-unting nagiging mas magulo ang kanilang halakhak hanggang sa bigla itong naputol. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid, isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang mga tawa. At sa katahimikan na iyon, naramdaman kong bigla akong nakagalaw. Agad akong napabangon at mabilis na tumingin sa paligid. Wala nang kahit anong ingay,
wala nang halakhak, ngunit ang malamig na presensya ay naroon pa rin. Para bang nakatago lamang sila, nagmamasid at naghihintay ng tamang oras upang muling bumalik. Mula noon ay hindi na ako muling natulog ng nakapatay ang ilaw. Sa tuwing naririnig ko ang hangin na umiihip sa gabi, hindi ko maiwasang kabahan dahil baka muling marinig ko ang mga halakhak na walang pinagmumulan. At kung bumalik man sila, hindi ko alam kung makakaya ko pa ulit na maranasan ang ganoong klaseng takot. Nakatira ako noon sa isang lumang bahay sa gitna ng Cebu, isang bahay na yari sa kahoy at may kisame na mataas at madilim. Sa araw, parang normal lamang ang paligid, puno ng liwanag at ingay ng mga tao sa kalsada. Ngunit sa gabi, lalo na sa hating gabi, ang bahay ay nagiging ibang mundo, tahimik at puno ng kakaibang lamig. Isang gabi, mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Ramdam ko agad ang kakaibang presensya sa kwarto. Ang unang naramdaman ko ay hindi ko magalaw ang aking katawan. Kahit isang daliri lang ay hindi ko magalaw at ang bawat hinga ko ay mabigat na parang may nakadagan sa aking dibdib. Habang nakahiga ako, pinilit kong buksan ng dahan-dahan ang aking mga mata at doon ko nakita. Sa kisame ng aking kwarto, may isang bata na nakatayo, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay matindi, parang sinusuri at sinusukat ang bawat galaw ko. Nakasuot siya ng lumang damit, puting ngunit may mantsa ng dumi at tila marumi. Ang kanyang buhok ay magulo at nakatabon sa kanyang mukha, ngunit ramdam ko ang matinding intensyon sa kanyang pagtitig. Hindi niya iniiwasan ang aking paningin. Kahit nakapikit ako at pilit humihinga ng dahan-dahan, ramdam ko na palagi siyang nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw sa sahig, tila nakalutang, nakatayo lamang at pinapanood ako. Ang katahimikan sa paligid ay napakakaba, at bawat segundo ay tila nagiging walang hanggan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata at umikot sa kama upang hindi siya makita. Ngunit kahit pa ganoon, naramdaman ko na parang sinusundan niya ang aking bawat galaw. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa paligid ko at ramdam kong dahan-dahan siyang lumalapit. Ang pakiramdam ko ay para siyang humihiga sa kisame sa ibabaw ko, naghihintay ng pagkakataon upang bumaba. Sa bawat paghinga ko naririnig ko ang kanyang maliliit na tawa, mabagal at malamig. Tila ba natutuwa sa aking takot. Hindi ito halakhak ng masaya, kundi isang uri ng kasamaan na nakasisindak. Pinilit kong magdasal sa isip ko, ngunit habang ginagawa ko iyon, dahan-dahan kong naramdaman ang presensya niya na tila nakalapit sa aking mukha. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking dibdib at parang may hangin na humihila sa akin pataas. Para akong hinihila palapit sa kisame at sa sandaling iyon ay ramdam kong malapit na siyang makalapit sa akin. Ang bawat segundo ay napakabigat at tila wala akong magawa upang makaligtas. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na paraan, nakagalaw ako, nakabangon at mabilis na napatingin sa paligid. Wala nang bata ngunit ang malamig na presensya ay naroon pa rin. Ang kisame ay tahimik at ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa bintana. Ngunit sa bawat anino na nakikita ko sa paligid, naiisip ko baka muli siyang bumalik at muling nakatitig sa akin sa kisame. Mula noon, hindi na ako natutulog ng patay ang ilaw. Tuwing hating gabi, ang alaala ng batang nakatayo sa kisame at nakatitig sa akin ay nananatiling malinaw sa aking isipan at hindi ko alam kung handa pa akong harapin siya muli. Nakatira ako noon sa isang lumang bahay sa baryo ng Iloilo. Tahimik at payapa sa araw, ngunit pagdating ng gabi ay tila nagiging ibang mundo ang paligid. May mga kwento ang matatanda tungkol sa mga nilalang at espiritu na naglalakad sa mga bahay tuwing hating gabi. Ngunit noon ay inisip ko na gawa-gawa lamang iyon. Hanggang sa isang gabi, ako mismo ang nakaranas ng isang bangungot na tila totoo. Mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Ramdam ko agad ang kakaibang presensya sa kwarto. Hindi ko magalaw ang aking katawan kahit isang daliri lamang at ang bawat paghinga ko ay mabigat. Ang paligid ay tahimik, ngunit may kakaibang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Habang nakahiga ako, narinig ko ang maliliit na hakbang sa sahig. Sa una ay inisip kong may kasama lamang sa bahay na naglalakad, ngunit nang tumingin ako sa paligid, wala namang tao. Ngunit maya-maya, napansin kong may isang bagay na dahan-dahan ay dumadaan sa gilid ng aking kama, mga paa. Mga paa na basa ng dugo, dahan-dahan gumagapang sa kahoy na sahig.
papalapit sa aking higaan. Ramdam ko ang malamig na hangin na kasabay ng bawat hakbang at ang amoy ng dugo ay tumagos sa aking ilong. Ang bawat hakbang ay parang mabigat at puno ng kasamaan at ramdam ko ang paglapit nila sa akin na hindi ko maiwasan. Pinilit kong ipikit ang aking mata, ngunit kahit nakapikit, ramdam ko pa rin ang presensya ng mga paa. Papunta sa aking gilid ng kama, dahan-dahan na parang sinusukat ang bawat galaw ko. Ang malamig na haplos ng hangin mula sa kanilang pagdaan ay nagpaparamdam ng takot na hindi ko mararanasan sa ordinaryong bangungot. Habang nararamdaman ko ang bawat hakbang, napansin kong may amoy ng bulok na dumarating sa aking paligid. Ang dugo sa paa ay sariwa at bawat hakbang ay parang nakikipaglaro sa aking isipan. Pinilit kong bumangon at sumigaw, ngunit nanatili akong nakapako sa kama. Walang magawa kundi manalangin sa isip ko. Ang mga paa ay dumaan sa mismong gilid ng aking kama at unti-unting lumapit sa aking mukha. Ang lamig ay tumagos sa aking balat at tila kumukuha ng lakas mula sa aking katawan. Sa bawat segundo ay mas lalo akong naninigas at pakiramdam ko ay mawawala ako sa aking sarili. Ngunit sa huling sandali bago tuluyang mawala ng ulirat, bigla akong nakagalaw at nakabangon. Napatingin ako sa paligid at wala na ang mga paa. Tahimik na muli ang buong silid, ngunit ang lamig at amoy ng dugo ay nanatili. Mula noon, hindi na ako natutulog ng patay ang ilaw. Tuwing naiisip ko ang gabing iyon, naninindig ang balat ko at napapahigpit ang kapit ko sa kumot dahil baka muling bumalik ang mga paa na basa ng dugo, dumadaan sa aking kama at muling humaplos sa aking katawan. Nais kong ibahagi ang isa sa pinakanakakatakot na karanasan sa buhay ko, na hanggang ngayon ay nananatili sa aking isipan at nagpapanginig sa tuwing iniisip ko. Nakatira ako noon sa isang lumang bahay sa gitna ng Cebu. Ang bahay ay yari sa kahoy at may mataas na kisame at sa araw ay tahimik at payapa. Ngunit sa gabi, lalo na sa hating gabi, ang buong paligid ay nagiging malamig at puno ng kakaibang presensya na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Agad kong naramdaman na may mabigat sa aking dibdib. Pinilit kong igalaw ang aking katawan, ngunit nanatiling nakapako sa kama. Kahit ang aking paghinga ay parang humihinto at bawat hinga ay napakabigat. Habang nakahiga ako, napansin kong may presensya sa ibabaw ko. Nang dahan-dahan kong ibaling ang aking paningin, nakita ko ang isang anyo ng tao, nakadapa sa aking dibdib. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ramdam ko ang bigat at lamig ng kanyang katawan. Para siyang kumakain ng aking lakas sa bawat paghinga ko. Ang katawan niya ay malamig, at sa bawat galaw niya ay para akong nadudurog sa aking higaan. Pinilit kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Habang nakatitig ako sa kanya, ramdam ko na unti-unti niyang hinahagupit ang aking dibdib at kumakapit sa akin ng mas mahigpit. Ang lamig ay tumagos sa bawat buto ko at ang kanyang presensya ay parang unti-unting kumukuha ng lakas ko. Habang sinusubukan kong igalaw ang aking kamay, biglang naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat at braso. Ang bawat haplos niya ay parang kumukuha ng hininga ko at pakiramdam ko ay mawawala ako sa sarili ko. Sa isip ko ay nagsimula akong manalangin. Paulit-ulit, inuusal ko sa isip ang mga dasal na alam ko. Ngunit habang ginagawa ko iyon, naramdaman kong mas lalo siyang humigpit sa akin at mas lalo kong naramdaman ang bigat ng kanyang katawan sa aking dibdib. Sa huling sandali bago tuluyang mawalan ng ulirat, bigla akong nakagalaw. Napabangkang ako at mabilis na tumingin sa paligid. Wala na ang anyo, wala na ang lamig na humahaplos sa akin, ngunit ang pakiramdam ng presensya niya ay nanatili. Ang dibdib ko ay nananakit at ang takot ay nananatiling nakatanim sa aking isipan. Mula noon, tuwing natutulog ako ay hindi ko na kayang ipikit ang buong mata. Ang bawat hininga ng hangin sa gabi ay nagpapaalala sa akin ng multo na nakadapa sa aking dibdib at ang alaala ng gabing iyon ay nananatiling buhay sa aking isipan na nagbabala na hindi ko na muling haharapin ang ganoong klase ng takot. Isang karanasang nagdulot sa akin ng takot na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking isipan. Nakatira ako noon sa isang lumang bahay sa baryo sa Davao. Tahimik ang lugar sa araw, puno ng tunog ng mga ibon at huni ng mga hayop sa paligid, ngunit sa gabi
ay ibang mundo ang bumabalot sa aming bahay. Ang katahimikan ay nakakakilabot at ang malamig na hangin ay tila may kasamang kakaibang presensya. Isang gabi, mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Ramdam ko agad ang kakaibang bigat sa aking tiyan at hindi ko maigalaw ang aking katawan. Kahit isang daliri lang ay nanatiling nakapako at ang bawat hinga ko ay napakabigat at mabagal. Habang nakahiga, napansin ko ang kakaibang anino sa paligid ng aking kama. Unti-unti itong nagiging malinaw at sa aking gulat ay nakita ko ang isang bungo. Ang bungo ay walang laman ang mga mata, nakabukas ang bibig at tila may galit na nakasulat sa bawat guhit ng buto nito. Ngunit hindi lamang ito nakatayo, gumugulong ito papunta sa aking tiyan. Ang bawat pag-ikot ng bungo ay nagdudulot ng kilabot sa buong katawan ko. Ang tunog ng pagkakagulong nito sa sahig ay parang mga boses ng libu-libong kaluluwa na nagngingit-ngit sa aking pandinig. Ramdam ko ang lamig na sumasayad sa bawat pulgada ng aking tiyan at bawat iglap ay para bang kinukuha nito ang lakas ko. Pinilit kong sumigaw ngunit walang boses ang lumalabas. Habang nakatitig ako sa bungo, ramdam ko na dahan-dahan itong umaakyat pataas sa aking katawan. Ang bibig nito ay nakadikit sa aking tiyan at sa bawat iglap ay parang humihinga ito ng direkta sa akin. Humihigop ng aking lakas at humahalo sa takot ko. Ang aking dibdib ay napakabigat at ang lamig na dala ng bungo ay kumakalat sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ito nagtagal, ngunit sa bawat segundo ay naramdaman kong unti-unti akong nawawala sa aking ulirat. Ang bawat pag-ikot ng bungo ay nagdudulot ng kakaibang sakit. Isang sakit na hindi ko maipaliwanag at puno ng pangamba. Sa huling sandali bago tuluyang mawalan ng ulirat, bigla akong nakagalaw. Napabangkang ako at tumingin sa paligid. Wala na ang bungo, wala ng lamig, ngunit ang takot at alaala ng gabing iyon ay nanatili. Mula noon, tuwing natutulog ako, hindi ko kayang ipikit ang buong mata. Ang bawat hininga ng hangin sa gabi ay nagpapaalala sa akin ng bungo na gumugulong sa aking tiyan. At ang alaala nito ay nananatiling buhay sa aking isipan. Nagbabala sa akin na hindi ko na muling haharapin ang ganoong takot. Nakatira ako noon sa isang lumang bahay sa Bukidnon. Tahimik ang lugar sa araw at puno ng mga halaman at puno sa paligid. Ngunit sa gabi, lalo na sa hating gabi, ang katahimikan ay nagiging mabigat at puno ng kakaibang lamig. Isang gabi, mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Ramdam ko agad ang kakaibang presensya sa kwarto. Hindi ko magalaw ang aking katawan kahit isang daliri lamang at ang bawat hinga ko ay mabigat at mahirap. Ang paligid ay tahimik ngunit may kakaibang lamig na tumatagos sa buong katawan ko. Dahan-dahan kong ibaling ang aking paningin at doon ko nakita. Sa ulo ng aking kama may isang babae. Nakasuot siya ng puting damit na lumang-luma at tila marumi at nakangisi sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng kasamaan at ang ngiti niya ay malamig, puno ng panlilinlang at kasamaan. Habang nakatitig ako sa kanya, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking mukha. Parang humihinga siya ng direkta sa akin at bawat iglap ng kanyang ngiti ay nagdudulot ng takot na hindi ko mararanasan sa ordinaryong bangungot. Ang presensya niya ay unti-unti akong pinipisil at ramdam ko ang bigat ng kanyang intensyon na hindi ko maipaliwanag. Pinilit kong bumangon at sumigaw, ngunit nanatiling nakapako ang aking katawan sa kama. Ang bawat paggalaw ng kanyang labi ay para bang kumukuha ng lakas ko at ang kanyang ngiti ay tila nanunuya sa bawat takot na nararamdaman ko. Habang sinusubukan kong magdasal sa isip ko, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Mula noon, tuwing natutulog ako, hindi ko kayang ipikit ang buong mata. Ang bawat anino sa paligid ko ay nagpapaalala sa akin ng babaeng puti na nakangisi sa ulo ng aking kama at ang alaala nito ay nananatiling buhay sa aking isipan, nagbabala na hindi ko na muling haharapin ang ganong klase ng takot. Kung ramdam mo ang kilabot sa bawat karanasan, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Maraming nakakaranas ng ganitong mga bangungot at kakaibang presensya sa gabi. Ang mga karanasang ito ay paalala na ang mundo ay puno ng misteryo at hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nakapaligid sa atin. Kung nais mong maranasan ang mas marami pang nakakatakot na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel
pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Tandaan, ang tunay na takot ay mas masarap kapag pinagsasaluhan.